Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyerno ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang tuluyan nang nawasak ang mga plano ng gobyernong Ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset, kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong Ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na political commentator na si Mr. Real Talker na magkomento sa usaping ito at tila sinampal ng katotohanan ng gobyernong Ngagba. ICC nyo, pagod na. Basahin natin mga lods. US President Donald Trump has authorized economic and travel sanctions targeting people who work on International Criminal Court investigations of US citizens or US allies such as Israel, drawing condemnation, but also some praise abroad. Trump imposes sanctions on International Criminal Court. Diyos ko! Akala ko ba sila ang nagpaparusa? Bakit sila ang paparusahan ngayon? Ay, nako, ang mga umaasa sa ICC, kawawa naman kayo. Diba, ganyan. Ganyan ang presidente. Pag may mga nangingialam, palag talaga. Hindi yung dito sa Pilipinas, porket kaaway nila ang dating presidente, papasukin na ang mga dayuhan. Papasukin na ang ICC. Alam niyo mga lords, yung Marcos administration ngayon, masyadong personal, masyadong pikon, tapos call a friend, kakapit sa ICC. Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni facetalk.com sa kanyang FB page. Trump orders ICC travel ban, asset freeze. United States President Donald Trump lamp sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court is The Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. Unquote, mukhang pumapabor ang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte. At nang lumabas ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil na magsalita na rin ng taong bayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, excellent job President Donald Trump, God bless you. Mabuti pinatawan mo ng parusa ang ICC at ang mga politiko sa Pilipinas na gustong guluhin ang kapwa nila politiko, nakipagsabwatan pa sa ICC. Hindi talaga magtagumpay ang masamang hangarin sa kapwa kung si God na ang gumawa ng paraan. The smart decision of President Donald Trump, kapag
Kapareha talaga sila ni FPRRD. Kaya iyak na naman si BBM, Dilima, Trillanes, Tamba, DOJ. Mabuhay Duterte supporters, solid PDP lineup for Senator, God save the Philippines. Pinagmamalaki pa naman nila ICC at Tuadcom. Nadaig pa ang EC manghusga sa tao na wala namang due process. Style ng kangaroo court. Kawawa ang tinatanong nila kapag di nila nagustuhan, sagot, kulong agad-agad. Grabe itong issue ng ICC. Na high blood ako nung kasagsagan ng pinapakalat nila Dilima, Percy, Trililing, lalo na nung nasa Tuadcom si Tatay Dig. Ang sakit sa dibdib. Ngayon, namnamin nyo mga huwadcom. Talagang marunong si Lord. Ayan ang paborito ng mga taong galit kay Tatay Digong. Sana matauhan na kayo at matigil na ang pananakot nyo na wala naman kayong angas ngayon. Basta mga taong walang gawang mabuti. Karma ang ganti ng Panginoon. Unquote.